Ligtas na sa impeachment ngayong taon si PBBM. Ayon kasi sa House Justice Committee, walang sustansya ang dalawang reklamo laban sa Pangulo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Bakasang Pambansa. Joan, ano na ang update? Pinky, binasura na ng House Justice Committee ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos matapos itong ideklara na insufficient in substance o walang sustansya ang unang impeachment complaint na inihain ni Andre De Jesus na isang abogado at maging ang pangalawang impeachment complaint naman na inihain ni Liza Maza at iba pang miyembro ng Progressive Group. Ibig sabihin, hindi na dadaan sa paglilitis si PBBM. 42 miyembro ng Justice Committee ang bumoto na insufficient in substance ang unang impeachment complaint, habang 39 naman ang bumoto na insufficient in substance din ang pangalawang reklamo. Kahapon natapos ng Justice Committee ang deliberasyon sa unang impeachment complaint at ngayong araw naman nila tinapos ang diskusyon sa pangalawang reklamo. Mariing nanindigan ng Makabayan Bloc na endorsers ng pangalawang impeachment complaint na sufficient in substance ang kanilang reklamo. Naglalaman ito ng tatlong sinasabing pagkakasala ng Pangulo alinsunod sa ground for impeachment na betrayal of public trust. Ang mga ito ay mga umano'y pagpapairal ng sistematikong katiwalian sa ilalim ng BBM parametric formula, pag-aabuso sa discretionary power para maipatupad ang programmed appropriations at tuwiran at personal na pagkakasangkot sa kickback scheme sa gobyerno, partikular na sa flood control scandal. Pero nananatiling malinaw para sa ilang mga mambabatas na hindi sapat ang tatlong batayan na ito para i-impeach si PBBM dahil wala niya silang direktang makitang nag-uugnay sa Pangulo sa mga alegasyon. It is clear from the complaint that the President did not do any overt act that will show that he directed these three schemes. In the first place, it was not the President who created the BBM parametric formula of the DPWH. Having an imperfect policy direction is not an impeachable offense. The core allegations of the complainant is that the DPWH approach or the baseline balance manage allegedly shows priorities of leaders to override technical allocations and branding it BBM, and it proves as a presidential corruption framework. Let me state, Madam Chair, that this is not sufficient in substance. Number one, a planning allocation formula is not illegal on its face. While I agree that meddling in the unprogrammed appropriations, if indeed it is true, is wrong, I do not see the connection between the liability of the President and this allegation simply because, example, the mention of the statement, the unprogrammed appropriations mechanism was designed specifically to fund the discretionary priorities of leaders' allocations. This is a vague accusation that has been left unproven. Sa kabila nito, may ilang kongresista pa rin naniniwala na sufficient in substance ang pangalawang impeachment complaint laban sa Pangulo. Kabilang narito sina ML Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Again, it's direct personal involvement in budgetary insertions and kickbacks schemes. Sa tingin ko po, itong third ground ang pinakamalakas. Because if take a look at the allegations of the complaint, lalo na yung tungkol sa mga claims o mga sinasabi through a video ng dating representative and chair of the Appropriations Committee, it would seem, if hypothetically admitted, meron talagang impeachable offense. At this stage, Madam Chair, we are not yet looking into the truth of these allegations, but rather, under the threshold requirement, we simply assume that these allegations are true for the purpose of determining whether
the complaint is sufficient in substance. Dismayado ang Makabayan Blocano at mga complainant sa naging desisyon ng Justice Committee patungkol sa kanilang inihaing impeachment complaint laban sa Pangulo. Ani Tinio, malinaw daw sa naging paliwanag ng mga miyembro ng mayorya sa Justice Committee na ang pinagbabatayan nila ay mga hindi naman dapat talagang batayan ng sufficiency and substance. Tulad na lamang ng hindi raw impeachable offenses ang mga ebidensyang nilatag ng complainants. Dagdag pa ni Tinio, hinusgahan na umano ng komite ang mga ebidensyang ipinresenta sa mga complaint nito kahit hindi pa naman dapat ito pinag-uusapan at this point of the process. Dahil recital of facts constituting the offenses charged pa lang ang dapat na pinag-uusapan ng Justice Committee. Mistulang nagsilbing abogado din umano ng Pangulo ang mga miyembro ng Justice Committee kanina kahit hindi naman nila ito tungkulin, ani ni Tinio. Mariin naman itong pinabulaanan ng mga miyembro ng Justice Committee. Paliwanag ni Manila Representative Joel Chua nagsabi na trabaho lamang nila na ipaliwanag hindi lamang sa komite kundi sa taong bayan ang nilalaman ng mga reklamo. Samantala sa bahagi naman ng palasyo, masaya sila sa nangyaring pagbabasura ng impeachment complaint laban kay PBBM. Ani Palace Press Officer Claire Castro, ikinatutuwa ng palasyo na nasunod ang tamang proseso sa impeachment at nakita ng mga mambabatas kung ano nga ba talaga ang katotohanan sa likod ng mga pinaparatang sa Pangulo. Nanindigan din ang palasyo na walang merit o walang basihan yung mga ipinaparatang kay PBBM kaya kumpiyansa din daw mismo ang Pangulo na wala siyang ginawang kahit anong impeachable offense. Tumanggi namang magkomento kanina si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos patungkol sa pagbabasura ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa kanyang ama at maalala natin na nauna na siyang mag-recuse sa kahit anumang usapin ng impeachment patungkol sa Pangulo. Lunes, February 9, nakatakdang isumite ng Justice Committee sa plenaryo ang kanilang recommendation o kanilang committee report kung saan doon na nakadetalya yung naging desisyon sa kanilang pagdinig kanina. Pero paliwanag ni Luis Tro, maaari pa rin daw baliktarin ng plenaryo itong nilalaman ng kanilang committee report so long as magkaroon ng at least 1/3 vote para baliktarin ito. So sa oras na makakuha ito ng 1/3 vote mula sa mga miyembro ng Kamara ay maaaring o ibabalik talaga panigurado sa Justice Committee itong kanilang ulat at makakonstrain sila na isulat na o buuin na itong articles of impeachment laban sa Pangulo. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Pinky. Joan, ang sabi mo ba ay isusumite ang report ng Justice Committee sa plenaryo sa February 9? Tama yun, Pinky. Susumitin nila yung committee report na naglalaman o naging desisyon nilang ibasura yung dalawang impeachment complaint laban kay PBBM. Oo, kasi naisip ko lang medyo mabilis yung kanilang pagsumite ng committee report. Of course, they were given, if I'm not mistaken, 60 session days to be able to submit to the plenary itong kanilang report. So by, I guess that's Monday, dyan nila ito ibabahagi sa plenaryo. Alright, maraming salamat sa iyo, Joan Manalo. Nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.